Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to First John chapter 2, verse 18 to 25. First John chapter 2, verse 18 hanggang sa 25. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Mga anak, huling oras na. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman nating huling oras na. Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Ngunit kayo'y pinahiran ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Sinusulatan ko kayo hindi dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil nalalaman ninyo iyon at nalalaman ninyo na walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Sino ang sinungaling kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. Ang sino mang nagkakaila sa Anak ay hindi sumasa kaniya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya rin ang Ama. Manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung nananatili sa inyo ang narinig ninyo buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa Anak at sa Ama. At ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Nagpapatuloy po tayo sa ating journey sa First John. Isang liham na nagpapahayag talaga ng assurance, ng katiyakan. Nagbibigay din ito sa atin ng hamon. Ito ay isang mahalagang katotohanan para sa mga mananampalataya sa lahat ng salinlahi at sa lahat ng panahon. At ngayon, iko-confront po natin ang isang katotohanan na seryoso na inilahad po ni Apostle John squarely before us in the passages that we have just read. Ang presensya at ang paglalaganap ng mga antikristo. Yes, meron pong the Antichrist, singular, pero meron pong antichrists. Marami na pong mga antichrists na kahit sa ating kasalukuyan ay kumikilos na po. Pero meron talagang hinihintay po tayo na the Antichrist. Malinaw naman po yan sa verse 18 na binasa po natin, mga kapatid. At kailangan po talaga tayo na maging discerning dahil ang mundo natin ngayon ay tinanggal na po nila yung absolute truth, foundational truth. Naging relativist na ang maraming mga tao. And if we will speak in terms of absolutes, sila po ay hostile laban nito. Pero ang salita po ni Apostle John ay nananatiling relevant sa ating kapanahunan ngayon at hindi lang relevant kundi urgent. Napaka-urgent. Kailangan po natin ng discernment, kailangan po natin ang perseverance, pagtitiis, at kailangan po natin ang commitment sa ating Panginoong Hesukristo at sa banal na kasulatan. Meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Una, the proliferation of antichrists. Pangalawa, the unmasking of antichrists. At pangatlo, the anointing and abiding. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng kaniyang salita. Dumako po tayo sa unang punto. The proliferation of antichrists. Inumpisahan po ni Apostle John ang kaniyang tender address, children. Yet immediately ay sinundan po niya ng babala, ng isang napaka mabigat na declaration. It is the last hour. Ito ay huling oras na. Mga anak, huling oras na. And of course, this is not talking about a literal clock. Hindi po literal na orasan ang tinutukoy ni Apostle John dito, but the period of time, the epoch, the period of time between the first coming of Christ and the second coming of Christ. Itong period na ito yung tinutukoy sa Hebrews chapter 1 verse 2 na last days, mga huling araw or huling oras. The first coming and the second coming, yung period in between, ito yung tinutukoy na last hour or sa sinasabi po ng Hebrews 1:2, huling mga araw. Please turn there, Hebrews 1:2.
Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak. So meaning to say, the first coming of Jesus Christ and the second coming, what is in between, constitutes the last days. Imagine po natin ang isang kaaway na malapit ng matalo sa giyera. So alam nila na talunan sila pero magdo-double time sila sa kanilang effort. Wawasakin nila ang kanilang mga ang pader, wawasakin ang lungsod. Kumbaga pahamak na dahil alam po nila na last hour. And spiritually, the reality of the last hour, alam po ito ni Satanas. Kaya alam ni Satanas na malapit na ang kaniyang final na pagkatalo. Kaya sa ating panahon ngayon ay pinapakawalan po niya ang lahat ng kanyang puwersa na meron talagang matinding galit and very scheming and very skillful. Kaya sinasabi po ng Biblia, be sober and be vigilant because the devil prowls around like a roaring lion looking for someone whom he may devour. Marami pong puwersa si Satanas. Marami po siyang mga alagad. Marami po siyang mga instrumento scattered all over the world. Marami na pong mga antichrists. The spirit of the antichrist ay nandirito na po sa sanlibutan. Ang sabi po ng ating teksto, gaya ng inyong narinig na darating ang antikristo. Singular po ito, antikristo. Kahit ngayon lumitaw na ang maraming antikristo, kaya nalalaman nating huling oras na. So it is very clear that there is the antichrist yet to come. In other passages of the scriptures, siyang tinawag na man of lawlessness. Pero ang babala po ni Apostle John sa atin is that ang espiritu ng Antichrist ay nandirito na po, kumikilos na po. Marami na pong mga Antichrists and they are working in the spirit of the Antichrist. The spirit of the Antichrist is already at work sa pamamagitan ng maraming Antichrists. Sino-sino ba ito sila? Sila itong mga individuals at hindi lang individuals, mga movements din, mga advocacies that actively oppose Christ and His church. Sila yung mga Antichrist. Movements, individuals, organizations na nagkakasundo, nagkakaisa in order to oppose the Lord Jesus Christ. Pakinggan po natin si Martin Lloyd-Jones. Ang sabi po niya, we must recognize that the characteristic of the last days is the presence of many antichrists, not merely one. Again, uulitin ko, meron pong the antichrist na paparating pa, coming pa, pero ngayon ay kumikilos na po ang espiritu ng Antichrist sa pamamagitan ng maraming mga Antichrists. There is the spirit of Antichrist prevalent in the world today before the final Antichrist. Na marami pong mga taong nag-i-imagine ng golden era. Perhaps you have heard about that. Itong nag-i-imagine sila ng golden era before the return of the Lord Jesus Christ. Ang golden era na ito, magiging predominant daw ang Christianity and ang mga kasamaan ay magiging minority na lang to the point na negligible. Pero ang picture na ibinigay po ni Apostle John sa ating pag-aaral ngayong gabi ay hindi naman po ganon. Di ba? The Apostle John paints a different picture. Ang palatandaan ng huling oras na is the proliferation of antichrists. Not the scarcity of antichrist, but proliferation of antichrists. In fact, ang sinasabi po ng Acts chapter 14 verse 22, hindi po golden era ang sinasabi po ng Acts 14:22. Ang sabi dito, through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Now finally, nasagot na po natin ang katanungan kung si Tatay R.C. Sproul ba ay nagho-hold ng view na ito. Hindi po. Ito po ang sabi ni R.C. Sproul. Ang sabi po ni R.C. Sproul, the church is always, in every age, engaged in spiritual warfare. Now, ito yung malinaw ha. This is his idea. This is his view. The idea that there will be a time on earth before Christ's return where everything is Christianized is a theological fantasy not supported by the New Testament. So, hindi po tayo dapat maging naive, mga kapatid. Hindi po tayo dapat maging naive. The battle is raging. Nagpapatuloy po ang giyera.
and it will intensify until the Lord Jesus Christ returns. Mas ma-intensify po ang battle. And our hope is not in a future earthly utopia golden era, but in the certain return of our King. Ito po ang ating pag-asa, ang pagbalik ng ating hari at ang kaniyang ultimate victory. Ito po ang ating pag-asa, hindi po ang golden era or isang period of utopia before the return of the Lord Jesus Christ. Pangalawang punto, the unmasking of antichrists. Paano natin i-unmask ang antichrist? Unang-una, tumalikod po sila sa atin. Meaning to say, minsan po silang naging kabahagi ng iglesia or minsan silang naging kabahagi ng tunay na katawan ng ating Panginoong Hesukristo, pero sila po ay tumalikod. Ang sabi po ng verse 19 ng ating teksto, please turn there. John 2:19. Ang sabi dito, First John rather, sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila, ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Well, naniniwala po tayo sa backsliding. Meron naman talaga mga Christians na mabackslide. Pero paano natin malaman na backslide lang sila at hindi talaga sila apostate? Hindi talaga sila yung tipong hindi tunay na Christian? Well, malalaman natin na na-backslide lang sila kung sila ay bumalik. Pero hanggat nandyan po sila sa kalagayan na sila po ay tumalikod, ay maaring hindi talaga sila tunay na Christian. Di ba? Hindi pwedeng magsabi ang sino man na, Pastor, huwag kayong mag-alala sa akin. Backslide lang ako eh. Backslide lang ako. Pero babalik din ako. Oo, baka hindi ka tunay na Christian. Kasi kung ikaw ay tunay na Christian, ikaw ay manunumbalik. Babalik ka talaga katulad ng ginawa ni David. Katulad ng ginawa ni Peter. Katulad ng ginawa ng prodigal son. Na dahil tunay siyang anak, siya ay nanumbalik. Siya ay bumalik. Hindi siya nagpatuloy sa kanyang pagtalikod. Hindi siya nagpatuloy sa kanyang kalagayan. Kaya't hanggat nandyan ka pa sa kalagayan na yan, na ikaw ay bumalik sa mundo, bumalik sa kasalanan, ay huwag mong sabihing backslide ka lang. Baka hindi ka tunay na Christian. Kasi ang sinasabi po talaga ng salita ng Panginoon, sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Perseverance is one of the indications that a person is truly saved, that a person is true Christian. We are not saved by our perseverance. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ Jesus alone. Yun po ang ating tagapagligtas, si Hesus Kristo lamang. We are not saved by our perseverance, but our perseverance is an indication that we are truly saved. Kung tayo po ay nagpapatuloy, yun ang palatandaan na tayo ay na kay Kristo, sapagkat ang na kay Kristo ay hindi talaga tatalikod. Sabi po ni Apostle Peter, to whom shall we go? You have the words of eternal life. For a true child of God, hindi talaga niya ma-imagine na tumalikod siya or talikuran niya ang ating Panginoon. May mga moments of David Bathsheba incident na nalihis or lumihis ang isang tunay na Christian, pero ang isang tunay na Christian ay tatalikod at tatalikod talaga. These are not outsiders attacking the church. Itong antichrists, maraming mga antichrists na. They are not outsiders attacking the church. They are those who profess to be part of the church. Meron silang outward attachment sa iglesia ng ating Panginoon, pero wala po talaga silang tunay na saving faith. Ang kanilang departure, ang kanilang abandonment sa foundational truth ay nagpapahayag ng kanilang tunay na likas. Ang sabi po ni John MacArthur, a true believer will persevere. If a person departs from the faith, it is clear evidence they never possessed saving faith to begin with. Kaya nga ang sinasabi po ng Matthew chapter 7 verse 20. Ang sabi po doon, thus you will recognize them by their fruits. The Roman Catholic Church and all ancient churches ay example ng mga antichrists. Nag-umpisa po sila sa tama. Tama ang kanilang doktrina noon, but in the course of time,
They abandoned the truth. And the Roman Catholic institution and other ancient churches have now become plain to us that they are not of us. Because if they are of us, they would have remained in the truth. Now, papaano din natin ma-detect ang Antichrist? Hindi lang sakay tumalikod sila, they were once part of the Church of Christ, of the body of Christ, but we will detect them by their denials. By their denials. In the case of the group that we have just mentioned, they really deny that the scripture is not enough. And they really deny that the atonement of Jesus Christ is not enough. Partial lang. Kailangan talagang pagbayaran natin ng lubusan doon sa purgatorio. Partial lang ang atonement. May mga kasalanan pa na kailangan nating bayaran sa kabilang buhay, sa age to come. They deny the truth, the sufficiency of the saving grace of the Lord Jesus Christ. Verse 22 and 23. Please turn there. First John chapter 2 ng ating text. Ang sabi po dito, sino ang sinungaling kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. Ang sino mang nagkakaila sa Anak ay hindi sumasa kaniya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya rin ang Ama. Well, tinuturo din naman nila si Jesus, pero mas prominente po si Mary. Mas prominent po ang nanay. Talagang itinuturo din si Jesus Christ, ipinangangaral din nila, ipinuproclaim din, lumalabas din sa kanilang bibig. But it's all about Mary. It's really all about Mary and all of those saints. The core denial of the Antichrist is regarding the person of Christ. Hindi nila nire-reject si Jesus, pero idinideny po nila si Jesus as the Christ, si Jesus as the anointed Messiah, the sufficient Savior, the Lord and Savior. Now, bukod pa dyan ay yung mga grupo na dinideny ang divinity of Christ or dinideny ang humanity of Christ in the case of the Gnostics, at itinatanggi po nila ang atoning work of Christ bilang sufisyente. They are the antichrists, the opposers of Christ. Ayon pa po kay James Smith, ang sabi po niya dito, the mark of a false teacher is always a perversion of the person and work of Christ. Examine Christ and you will know their spirit. Christology pa rin po, mga kapatid, ang isa sa pinakapalatandaan kung ang isang grupo ay antichrist or hindi. Verse 23, ang sabi po dito, ang sino mang nagkakaila sa anak ay hindi sumasa kanya ang ama. Ang nagpapahayag sa anak ay sumasa kanya rin ang ama. And of course, this is a powerful affirmation of the doctrine of the Trinity. To deny the Son is to deny the Father. Kung ating ipinahayag ang anak, ay ipinahayag din po natin ang Ama. And there is no access to the Father, hiwalay sa kanyang anak, hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil malinaw po ang sinasabi ng John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pakinggan po natin si Thomas Watson. Ang sabi po ni Thomas Watson, he that denies Christ to be God denies all, for in Christ dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. And of course, ang kinokombat ni Thomas Watson na heresy ay yung mga grupo na itinatanggi ang divinity ng ating Panginoong Hesukristo. Why are we able to embrace the truth that Jesus Christ is God? That Jesus Christ is the Son of God? It is not by our own ability, but it is by the power of the Holy Spirit. Ang sabi po ng Matthew chapter 16 verse 17, ang sabi po dito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. And that is the indication kung sino po ang mga antichrists. They were once part of the body of Christ, but they departed from the truth. And not only did they depart from the truth, they now actively deny the truth. Now, ano ang palatandaan ng mga nakay Kristo? And that leads us to the third and final point
the anointing and abiding. Sino-sino ang mga hindi kabilang sa Antichrist? Sino-sino ang mga panig sa ating Panginoong Hesus Kristo? First of all, they are those who abide. How do we stand firm amidst such deception? Si Apostle John ay tinuturo po tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa katotohanan. Verse 20 and 21. This is talking about the Holy Spirit. Ang sabi po dito sa verse 20 and 21, ngunit kayo'y pinahira ng banal. And this is talking about the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit. At nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Sinusulatan ko kayo hindi dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, ngunit dahil nalalaman ninyo iyon at nalalaman ninyo na walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Ang saving knowledge po mga kapatid ay hindi lang po yan intellectual na kaalaman or karunungan. It is a gift from God. It is an anointing by the Holy Spirit. At itong anointing na ito ang nag-uudyok sa mga mananampalataya. Hindi lang yung mga highly educated. Ang banal na espiritu ang nagbubukas ng kanilang puso at isipan upang ma-discern nila ang katotohanan mula sa kasinungalingan. And kung ating basahin po ang ating confession of faith patungkol sa saving faith, and I believe this is chapter 14, I suppose. Ang sabi po dito, by this saving faith, a Christian assents or agrees to whatever is revealed in the Word for the glory of God, the benefit of the soul, and the salvation of sinners, believing that God is true and whatsoever He has said is true. In other words, we believe everything that is recorded or that is written in the Word of God. At nagbibigay po sa atin ito ng solemn responsibility. Nagbibigay ito ng responsibility sa iglesia na mananatiling matapat sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. The Bible tells us to preach the whole counsel of God. Whole counsel of God upang ang ating mga kapatiran or ang mga tao ng Diyos ay ma-equipped with this saving knowledge to preach the whole counsel of God. Please turn to Acts chapter 20 verse 32. Acts chapter 20 verse 32. Ang sabi po dito, ngayon ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat na mga ginawang banal. So if the Word of God is able to establish us and to make us wise unto salvation, we better proclaim the Word of God faithfully. The Word of God is able to rescue souls. And we have to proclaim the whole counsel of God. Kaya nga, siguro nagtataka ang iba kung bakit meron tayong scripture reading every Sunday. Kahaba-haba. Nasa Matthew chapter 12 na po tayo ngayon. Because the Bible tells us to proclaim the whole counsel of God. At kung umaasa lang po tayo sa sermon, yung sermon, paunti-unting teksto yan eh. Ay, mamatay na lang siguro ang pastor, hindi pa niya na-preach ang whole counsel of God. But if we will engage in scripture reading, Old Testament and New Testament, one chapter every Sunday, in a matter of years, ay talagang ma-proclaim natin ang whole counsel of God. And don't you know, na inabot po tayo ng mahigit 10 taon, buong Old Testament lamang po. Inabot po tayo ng mahigit 8 taon sa New Testament. So, salamat sa Panginoon dahil sa ating iglesia ay naiproclaim na po ang whole counsel of God. Paano natin malaman ang mga nakay Kristo at hindi kabilang sa Antichrist? They abide. Nananatili po sila. Saan sila nananatili? They abide in the truth. Verse 24. Ang sabi po dito, manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. So ang doctrine, ang gospel, ay nananatili. Hindi po nila itinatakwil. Kung nananatili sa inyo ang narinig ninyo buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa anak at sa ama. Gaya ng sinabi ko po kanina, ang ating perseverance, ang ating pagpapatuloy ay isang palatandaan ng tunay na kaligtasan. It is a sign of true conversion.
Those who are genuinely in Christ will continue in the foundational truths na kanilang natanggap nung sila po ay naligtas. At ito ay ating responsibility na magpatuloy, na mananatili. But we know for a fact that we are able to persevere because it is God who preserves us. Ang preservation ng ating Panginoon ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay mananatili sa Kanya. Pakinggan po natin si John Owen. Ang sabi po ni John Owen, "The perseverance of the saints is not their own strength, but the power of God preserving them in faith and obedience." Praise be unto God. And this agrees with what Philippians chapter 1 verse 6 tells us, that he who began a good work in you is able to complete it until the day of Christ Jesus. We are able to work out our salvation with fear and trembling because it is God who works in us to will and to do according to His good pleasure. At ito ay nananawagan, hinihikayat po na tayo dito na maging masipag sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. We must be good students of the Scriptures. Kailangan tayong maging mag-aaral ng banal na kasulatan. We should allow the Scripture to sink deep into our hearts and minds. And of course, meron pong pangako ng buhay na walang hanggan. At ang Panginoon ay matapat sa kaniyang pangako. Verse 25, ang sabi po dito, "At ito ang pangako na kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan." Kaya ang ating assurance of salvation, ang katiyakan po ng ating kaligtasan, ay nasa pangako po ng ating Panginoon na hindi nagbabago. Hindi po sa ating fluctuating feelings, nababago-bago na damdamin, or sa ating imperfect performance. Hindi po tayo magkakaroon ng perfect performance. Our perseverance is a fruit of that promise, not its cause. Ang ating Panginoon, kumitado po siya na kung ano ang inumpisahan po niya sa atin ay kanyang ipagpapatuloy po ito. Philippians 1:6 once again, "Ako'y panatag sa bagay na ito, nang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesus Kristo." Ayon pa kay Charles Spurgeon, "The work of salvation is not half done." Praise God. The work of salvation is not half done by God and half done by man. No, no, no. Hindi po ito 50-50. It's all of God from beginning to end. He who saves us will keep us. Nawa po igawin po natin itong slogan. He who saves us will keep us. So, mga kapatid, ang sinasabi po ng ating teksto, ito na po ang huling oras. The Antichrists are here. And the motive of the Antichrists is to deceive and to destroy. But we are not left defenseless or ignorant. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Nasa atin ang banal na Espiritu, the Holy One, the Holy Spirit, and He has equipped us with saving knowledge sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng kaniyang salita. Kailangan po tayo na maging discerning, kailangan tumindig po tayo sa katotohanan at mananatili sa katotohanan na natanggap natin buhat pa ng pasimula. Naway ingatan po tayo ng Diyos na hindi po tayo madala sa mga waves of doctrine here and there. Let us hold fast to the glorious person and work of Jesus Christ, the Son of God, who is one with the Father. At ang ating katiyakan, ang ating assurance ay nakaangkla sa kaniyang matapat na pangako. Eternal life for all who confess the Son and thereby have the Father. Naway magpatuloy po tayo to fight the good fight of faith, knowing that He who called us is faithful and He will do it. At para sa mga kaibigan natin na wala pa po sa ating Panginoon, if you are not with God fighting against Satan, you are with Satan fighting against God. Nakakatakot po. Napanig ka pala sa Antichrist. Magsisi ka sa kasalanan mo. Talikuran mo ang false doctrine, ang mga heresies na maaring ini-embrace mo ngayon.
talikuran mo ang pag-ibig mo sa kasalanan at tumakbo ka papunta kay Kristo. Manampalataya ka sa Kanya bilang tanging Diyos at tagapagligtas. 100% God na naging 100% man at ang kaniyang substitutionary death on the cross at ang kaniyang pagkabuhay muli, iyon ang batayan ng ating kaligtasan. Wala na pong iba. Lumapit ka kay Kristo, kaibigan, at ikaw ay maligtas. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa biyaya ng inyong salita. Nawa ay nagsilbi po sa amin ito na comfort, but at the same time, warning din. Kailangan naming mag-ingat. Kailangan naming maging discerning. Pero ang aming pagpapatuloy po ay nakabatay po ito or nakaangkla sa inyong matamis na pangako, matapat na pangako. Tulungan ninyo kami na magtiwala sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.